Dear Dr. Love, ako po si Elena ng Mandaue City. Ako po ay 37 anyos and in a relationship. Nakilala ko si Jordan, 42 anyo. Si Jordan ay 42 anyos through a mutual Pinoy friend who is based in Madrid, Spain. Alam niya naghahanap ako ng jowa and it so happened na may kakilala siyang Spanish guy at ipinakilala kami sa isa't isa via online messaging. After a few months of getting to know each other, naging kami na po ni Jordan kahit nagkikita lang kami through video calls. Sa last week ng December, ay pupuntahan niya ako rito sa Pilipinas at para po maipakilala ko rin siya sa aking family. Super excited ako nung una pero habang papalapit na ang pagdating niya, bigla po akong kinakabahan. Ewan ko ba, mahal na mahal ko naman po siya pero naroon pa rin ang kaba sa una naming pagkikita. Natural lang po ba ito, Dr. Love? Paano ko kaya magagawang memorable ang pagbisita niya sa atin hanggang January? Magugustuhan niya kaya ako in person? What if bigla siyang umayaw? How would I handle this, Dr. Love? Sana po ay mapayuhan niyo po ako sa aking concern. Marami pong salamat. Umaasa, Elena ng Mandaue City, Cebu. Maraming salamat sa iyo, Elena. Well, nakatutuwa naman kasi ang problema sa mga kababaihan, hindi naman lahat, pero problema sa mga kababaihan, medyo lumalampas na sa kalendaryo ang edad. Parang feeling nila nagmamadali sila, no? Nagmamadali na makakuha ng karelasyon. Sometimes, masyado pong risky yung ganyan. Well, itong si Elena, through a mutual friend, may nakilala na 42 anyos na, 42 years old. Buhat naman sa Madrid, Spain. No? Magagandang lalaki dyan sa Madrid, ha? Nandyan kami nung last year, 2024, October 2024. Magagandang lalaki yung mga Espanyol. Kaya lang, ang maganda dyan, yung kanilang kultura ay parang kultura din natin, di ba? Pagkain nila, halos pareho ng ating pagkain sapagkat tayo under Spain, naging under Spain for so long. So, na-absorb na rin natin yung kultura nila. Now, after a few months of getting to know each other, sabi niya, naging magsyota sila. Pero, what do you expect? Nasa Madrid yung kanyang boyfriend, nandito siya sa Pilipinas. So, nakikita lamang sila sa video calls. Nung araw, walang video. Pen pal. Papadala ka ng sulat. Maghihintay ka ng isang 4 na linggo, isang buwan. Bago dumating yung sulat doon sa padadalhan mo, maghihintay ka pa ng isang buwan uli. Susulat siya para matanggap mo naman yung kanyang reply. So, mas madali ngayon, di ba? Merong video calls, ganyan. Nagkakausap sila. Now, dahil magsyota na sila, ang plano kasi, last week na December, pupunta sa Pilipinas, itong si Jordan. Para ipakilala niya dun sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pamilya. Habang lumalapit ang huling linggo ng Disyembre, kinakabahan siya. Kasi pumapasok na sa isip niya yung mga insecurities, simula na ng mga fears. What if? Paano kung ayaw niya sa akin? Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung magulat siya na ang katawan ko pala ay ganito, medyo may katabaan ako? Paano kung hindi niya nagustuhan ang ilong ko dahil ako'y pango? Dahil Pilipino, alam mo naman ang mga Espanyoles, di ba? Matatangos ang ilong. Paano kung hindi niya ako magustuhan dahil di ako marunong magluto ng mga arroz? Di ba? So ito yung mga takot na
pumapasok sa kanyang isipan. This is very normal, Elena. This is very normal kasi ang pinagbabasihan mo rito yung standards ng iyong boyfriend. Di ba? Now, let me just tell you that magsyota pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa. Di ba? Magsyota pa lang kayo at wala ka pang proposal na tinatanggap. Hindi pa kayo engaged to be married. Walang proposal na pakakasalan ka niya. Magsyota pa lang kayo. Ipapakilala mo pa lang siya sa mga kamag-anak mo. And there's nothing wrong with it. Ang problema, ang tanong mo, paano kaya magiging memorable ang pagbisita niya sa atin hanggang January? Nasa iyan kung paano magiging memorable. Ang paalaala ko lang sa'yo, huwag kang tatanga-tanga. When you speak of memorable, huwag mong isuko ang bataan sa kanya. Huwag malaglag ang panty mo. Okay? Para lang ma-please siya. Pakita mo sa kanyang may paggalang ka sa pagkatao mo. You know, maraming mga paraan para maging memorable. Maestima mo siya ng maganda, makilala siya ng pamilya, maipasyal mo siya. Kung ang iniisip mo maging memorable, sasama ka sa kanyang kwarto sa hotel, doon ka matutulog habang nandito siya. Pag alis niya, buntis ka, yari ka. Memorable yan sa'yo. Di ba? So, mag-iiwan ang anak sa'yo yan. Paano yan? So, hindi porke dumating dito yung boyfriend mo isusuko mo na ang lahat sa kanya para lang ma-please siya. Well, hindi ako magtataka kung mabulag ka dahil kamukha siya ni Julio Iglesias. Di ba? Oo, magandang lalaki. Matatangos ang ilang yan baka magtaka ka at matuwa ka sa kanya dahil magaling mag-Espanyol. Kasi nga, taga Madrid. Di ba? So, ang sa akin lang, magsyota pa lang kayo. Huwag mong masyadong taasan ang expectation mo. Maaaring hindi ka niya magustuhan, maaaring may makita siyang hindi maganda sa'yo, maaaring hindi mo rin siya magustuhan dahil may putok. Di ba? Hindi mo masabi may kanya-kanya tayong, kaya nga magsyota pa lang kayo. And ito yung panahon na you try to get to know each other. Hindi yan yung naging magsyota na nakita sa airport tuloy na kaagad sa Sinta Court. Di ba? Sa Victoria Court. Hindi ganoon. You are in that stage of getting to know each other. So, kung magbago man ang kanyang isipan, well, walang nawala sa'yo. Di ba? Kung magbagong isipan niya at hindi ikaw ang type niya dahil sa tingin niya maganda ka sa video dahil may filter, kung makita at ma-disappointment siya, nasa sa kanya yon. Pero ang mahalaga, walang mawawala sa iyo kung wala kang ibibigay sa kanya. Give yourself enough time para magkakilala kayo, malaman mo ang ugali niya. Kasi very risky ang long-distance relationship. Lalo, hindi mo kilala ang ugali niya. Hindi mo alam kung anong magiging cause ng pagkainis niya o pag-init ng ulo niya. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong pananaw niya sa buhay. So, kailangan makilala mo siya at makilala ka niya. Huwag niyong apurahin. Huwag porke maganda lalaki siya, kamukha siya ni Julio Iglesias, isusuko mo na ang lahat. Ikaw din ang iiyak. Bigyan mo ng pagpapahalaga ang iyong sarili. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.